Kasi hindi ko pa talaga in-expected to. Kasi nung June, kala ko po na na ano po kasi ako sa ospital na nagkasakit ako. Tapos sabi ko baka, hindi, wala pa talaga akong balak mag-tibog po nun. Kasi sabi ko, gastos lang kay mami. Like, baka gusto niyo na lang bilhin ng lupa or bayaran yung bahay namin sa San Mateo, yun na lang. Tapos nagkasakit po ako noon, madaming gastos sa gamot. Sabi ko baka hindi na talaga makuha yung dream ko na tibo. Na ganito. Kasi itong tibo na to, ito yung pangarap na tibo ni Daddy sa akin na sabi niya nung nasa motor kami nung grade 4 ako, sabi niya, anak, pag nag-18 ka, gusto ko magtibo ka sa may swimming pool, tapos magandang stage, tapos magandang gown mo, papalakpakan ng mga tao. Ngayon po, tinupad ko siya, kaso wala siya. Pero alam ko, nandito siya, nakikinig siya, nakikita niya ako. Nakikita niya na yung pangarap niya sa akin is, nandito ako nakatayo din. Yung pangarap niya din po sa akin bilang accountancy, hindi ko naman po sa na gusto ko din po kasi na accountancy na hindi ko din alam na pangarap din pala siya ni Daddy para sa akin, sa ni Mami. Kasi si Mami mahilig mag-business, gusto niya matuto more on business. Tapos, kaya gusto niya ako mag-ABM din. Na mas parang nakikita ko po sarili ko na nasa ABM ako, magiging accountancy. Kaya pangarap ko maging accountancy. Pangarap ko po yung pangarap din sa akin ng magulang ko. Mami, thank you po dito sa lahat. Kasi sabi mo nung una, di ako magdidibo, motor na lang. Kaso yung motor, naging drawing. Pero naging totoo na nagdidibo. Thank you po kasi dahil sobra pong away po natin noon, never ka po nasawa na mahalin ako, mag-alaga ka po sa akin. The way na mag-care ka po, never po nawala yun. Yun yung sobrang thankful ko po na ganun ka po sa akin kahit na sobrang tigas ng ulo ko, ang dami kong failure na nagawa, pero pilit ko pa rin akong tinatanggap. Sobrang swerte ko sa'yo, Mami, na ikaw yung ina ko na tatanggapin ko lahat, tas hintayin mo kung mabago yun lahat, at saka ma-realize ko yun. Thank you, Mami, kasi pina-realize mo lahat ng mali ko. Lahat ng mali ko na hindi ko pinakinggan sa'yo. Inuna ko yung sarili ko. Thank you po sa lahat na to. Yung mga tumulong, thank you po sa coordinator po namin, sa nirent po namin ng gown, dito po sa event na to. Lalo-lalo na po sa family nila Ate Joy, lalo si Ate Joy, si Tita Chris. Sa mga pumunta po galing malayo, sa mga tita-tito po, na pumunta dito kahit sobrang layo, lagi na, bakit doon? Bakit doon yung place? Di ko din alam kasi gusto to ni Mami. Ito po yung gusto ko din na makita na maganda po para hindi po tayo siksikan, tapos lahat po mag-e-enjoy. I wish na nag-enjoy po kayo ngayong libo ko. Maraming salamat po kasi na-stress ako sa GC nung una kasi daming makukulit. Madaming di nakikinig pero andito pa rin kayo. Thank you kasi tinitiis niyo yung pagiging masawin ko. Thank you na nandito kayo para sa akin. Thank you lalo na kila Hazel yan na mga grade 10 friends ko na dito pa rin hanggang ngayon. Kahit gusto na ako nila i-cancel. Wala. Thank you sa inyo kasi pinasaya niyo yung life ko. Andyan kayo through ups and downs ko. Nakikinig kayo nung may depression, anxiety ako. Andyan kayo. Umiiyak ako sa inyo. Tapos wala. Pinapagalitan niyo din ako para kayong tatay ko na gano'n. Ang-ingay niyo. Tapos ngayon, sobrang thankful ko po kay Tita na pagkatapos ng depression ko ng sobra-sobra,
sinagip niya ako. Andyan siya, tumayo siya bilang second mother ko. Sobrang po akong natuwa kasi yung depression na ano ko na hindi ko maiwasan talaga sarili ko. Nawala ako kasi may kasama po ko, may nakakausap ako. Yun po pala yung masakit kapag nagsosolo ka is yung kapag hindi ka okay, hindi mo mararamdaman sarili mo, like nasasaktan mo pala sarili mo pero parang wala lang sa'yo. Tapos sa kanila sobrang sama na yun kasi basta thank you sa inyo, sinagip niyo ako, kinuha niyo ako. Thank you kasi uuwi dapat ako ng Bicol pero pinili niyo ako. Mabuti na lang. Thank you po kasi lahat kayo naging second mother ko, lalo na sa tito ko, lalo na po sila mama, papa na since baby na nag-alaga sa akin. Thank you, mama. Kasi nung busy sila mami sa work, kayo nag-aalaga sa akin. Tapos kay tito na bilang laging pag may mali ako, papagalitan. Tapos mamaya pag alam niyang okay na siya, sabihin niya, papaliwanag niya sa akin. Tapos, doon ko po na-realize na hindi pala kapag pinapagalitan ka is masama na. Yung pala ipaparealize sa'yo na ano ba dapat mong gawin. Tapos, kailangan mo maging strong. Kasi kung lagi kang hindi strong, na ikaw yung talo. Thank you nung kila Ate Kate. Nung umiiyak ako sa bahay niyo. Thank you kasi mo ako ng paligaya nun. Thank you. Tapos, nung pumupunta ako sa Bulacan, thank you sila Mikey, Kuya Jan, Irene, Kuya JP. Thank you sa inyo kasi parang naging kapatid ko na kayo. Sobra po kasi sobrang close na natin sa isa't isa. Yun lang po. Sobrang thank you po. Sana nag-enjoy kayo ngayon. Thank you.